Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sige po, basahin po natin yung salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Ibigin mo yung mga anak na turo na inyong ama. Sa iyo yung mga dawa, wala nagdirin siya. Pagkat lang ang mabuti kung aking sinasabi. Kaya lang aking mga katuwaran, huwag mong isang tabi. Noong ako ay matapangan na sa tutugan ni Ama, batang bata na nangaray ang pinanak na niya. Tinuro sa akin kanyang sinabi, sa aking mahal, bukos kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabuhay. Sa salita ko'y huwag mong lilimutin at talikuran ang pangunawa at karunungan sa aming makaklan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iwanan at ikay kanyang bantayan. Ngayon mo sa lahat, pagkatuklas ng karunungan, ito'y pilipin mo mata mo kahit gaano kamahal. Karunungay kahalagahan at ito'y kanyang itataas. Bibigyan ka ang kalagalan kapag iyong niyakap. Siya ay turuna sa ulo, sa gaganda, ang hinang at pagkulang ng kalawalatian sa iyong malakuhan. Makinig ka, aking anak, tayo po ay nanggabi. Lagi ko yung buhay, maraming taon ang bilangin. Ika'y panagbayan mo sa nakadaan ng karunungan. Tinuro ko sa iyo ang lahat ng kuliran. Hindi ka makapalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad at hindi ka mabuwal. Panghawakan mo na ito at huwag mabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay lilimuhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mo nga tutularan. Masama ay iwasan mo, huwag kalakitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tutuunin ang tamang daan, dahil hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama, at hindi makahimik kapag nasa hindi nagawa. Ang panilalak kinakain ay buhat sa kasamaan, ang hirap iniinom ay buwan ng karahasan. Ngunit ang daan matuloy para mukhang iwayway. Tuloy hindi ang iwanan habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng kasamay ang sikip na kaliliman, hindi niya nakita kung saan siya nagturo. Aking anak, salita ko ay pakinggan ng mabuti. Panginig mo ay ikinig sa aking sinasabi. Huwag mo pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iulit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kalaban ay daanan ng buhay, nagbibigay ka rin sukat na nagiging ang puso mo ay inakang mabuti at talagaan at pagkakaya ng siyang upan ng tunay na pinagkakalay. Nilayo mo sa iyong bibig ang salita ng mga alay, nilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pupul ng iyong tanaw, ito ang iyong pansin sa iyong natutunguhan. Siya ng mabuti ang landas ng kalakaran, sa iyong hanakan mo ay lagi ng iwasay. Huwag kang ilingko sa kaliwa o sa kanan, magkamang pagkain sa kasamaan kasamaan. Salamat po sa salita ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa panalangin.
Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa isang linggo, Panginoon, na kami inyong ginabayan, Panginoon, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming hanap buhay, Panginoon. Salamat po ng marami at dalangin din po namin sa umagang ito, Lord God, na Lord, bago kami maunang manalangin sa iyo, Panginoon, iniiling namin sa pangalan ng Panginoon na linisin mo ang aming mga puso't isipan, Lord God, upang aming mga panalangin ay makarating sa iyong karoonan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito at dalangin din namin, Panginoon, ang mga wala pa, Panginoon. Ipaalala mo nga po sa kanila na ang oras at ang araw na ito, Panginoon, ay ipaalala sa iyo. Kaya dalhin mo sila dito, Panginoon, na ligtas at dalangin din namin patuloy, Panginoon, na ang aming mga pastora, Panginoon, Pastora Nina, Pastora Asin, hindi man namin lubos na alam ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ikaw ang lubos na nakakaalam nito at ikaw ang tanging manggagamot, Panginoon. Kaya padalingin mo sila, Panginoon, Lord God. Ganun din sa aming Pastor Diego, Panginoon, ang dadala ng mensahe sa umaga nito. Patuloy mo nga po siya bigyan ng katalinuhan, lalong-lalo na kalusugan, Panginoon. Salamat, Lord God, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Manatili po tayo natin yung araw at bigyan natin ng mandat sa
dahil yung araw, binigyan tayo ng buhay at araw-araw niya tayo binabago. Pasalamatan natin siya at kantayin natin ng salamat, salamat. ibigay ang buhay sa Kanya. At ipigit natin ang mga mata at dami ng Kanyang pasensya.
at bigyan ng pagsamba at kami ng kanyang presensya. Awitin natin ang kay buti-buti mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kailangan tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ang pawalang hanggan. Minsan ba? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ang pawalang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Saan pa pinupuri natin? Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Tuloy natin i-worship ang Panginoon. Tayo sa Kanya ay lumapit dahil siya ang ating Panginoon na tagapagligtas at mula sa makasalanan ng mundo ay niligtas na tayo. Kaya patuloy natin i-worship ang Panginoon at patuloy po natin awitan ang ating Panginoon dahil siya ang pinaka-powerful sa lahat at siya ang tagapagligtas natin. Gamilan natin ang presensya ng Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
mag-worship kapag wala kang po, Lord God. Hindi po namin kaya ang mga gawain namin sa araw-araw, Lord, kapag wala kang Lord God. Maraming salamat sa kabutihan mo na laging may maapaw, Lord God. Lord God, salamat, Lord God. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Bago po tayo simula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, pwede po ba akong makatawag po ng pwedeng magpasalamat po sa kahit ano pong ginawa ng Panginoon, maybe nung nakarang taon or pwede po this week or nitong nagdaang linggo lang po, ano po ang inyong pasasalamat sa Panginoon? Sige po, pwede po tayong simulan natin kay Kuya Francis. Okay. Tawag ka na ng Kuya Francis after. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Siguro, ang pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon last year and up to present, up to date po is buhay po tayong lahat. Amen. Kasi hindi po lingid sa atin na marami pong nadidisgrasya, minuminuto, oras-oras, hindi po natin alam yan. And we are blessed, more than blessed, kasi nandito po tayo, nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon. And also po, siguro sa patuloy na pagpo-provide niya for me and my family po, and each and every one of us, hindi ko man po alam yung kapasidad or estado ng buhay natin, pero we should always remember na God is always there. He will never leave you nor forsake you po. And yun lang po sa si Bro Dave na lang po siguro. Kung meron po akong pagpapasalamat, yun yung pagpuputuloy na protection sa amin ng Lord. For the entire year ng 2025, papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya hinayaan na yung, kasi si God is nagtatrabaho na sa Cavite, doon po sa farm. So, minsan na lang namin siya makita. Yung pag-iingat ko sa kanya everyday na travel is, hindi naman everyday. Every time na nagpupunta siya sa amin, pabalik sa Taguig, at yung mga back and forth niya dun sa business dun sa Cavite is pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi iniingatan siya. Kung naalala niyo rin po, si Amiel, nagka-TV po siya, and salamat sa Panginoon kasi pinagaling na siya. So, bago pumasok yung taon, napalitaan din namin na may TV din si Kenneth. So ngayon, patuloy po yung paggagamot niya. Magpapasalamat po kami sa Lord kasi yung gamot sa barangay, sa center is available, free po siya. So, hindi po namin need na gumastos ng malaki para po doon. And, yun po, usually pinagpapasalamat po talaga natin yung health. And I totally agree doon sa sinasabi ni Brother Francis na yung buhay na kaloob po sa atin is dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Hinigit sa lahat, pinapagamit natin sa Panginoon. Kasi walang ibang best na way na i-spend natin yung buhay na to kundi sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ayun po, nagpapasalamat din ako sa work na meron ako, and higit sa lahat sa church po na meron tayo, sa munting church na meron po tayo. Gusto ko po ipagpasalamat yung tao behind this, yung mind behind this, which is si Darwin, and yung people po na tumulong to make this possible. Kaya kahit pa paano, napaganda po yung church at nagmukha siyang church, hindi po bahay. So, ayun po. Salamat po sa Panginoon. Kaya, yun lang po para po sa akin. Alam ko po,
meron po kayo gusto i-share. So, binibigay ko na po yung floor kay... Say. Morning po sa inyong lahat. Share ko lang po yung mga mabuting gawa ng Diyos sa amin. Nagpapasalamat po ako nung 2025 kahit na minsan may nararamdaman ako pero mild lang nagaling din po niya ako. At sa ngayong bago nagtapos ang taon, gininig niya yung hiling ko sa kanya. Talagang mabait ang Diyos kasi kung ano yung hiling ko binibigay niya sa akin na magkasama-sama kaming mag-ina. Yun, nagkabanding kami lahat kami nung bago mag 2026. Tapos ngayon naman 2026, maganda naman ang pasok ko ng ano namin. Wala pong nagkakasakit, wala. Bigtas po kami lahat sa lahat. Kaya tayo ngayon may maraming naranasan sa iba-ibang lugar na may lindol o ano, bagyo. Tayo dito, bigtas pa rin sa awa ng Diyos at pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Amen. Rose, Sister Rose. Magandang umaga sa ating lahat. Sa akin naman po, nagpapasalamat po ako sa buhay namin. Sa taong 2025 ay talaga namang maraming mga pagsubok, pero talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay namin talaga hindi siya nagkulang. Kaya nagpapasalamat ako sa mga trabaho ng aking mga anak. At sa loob ng isang taon, hindi kami ganun nagkaroon ng malalang karamdaman. Even yung, kasi last year may mga may mga sakit, ganyan. Pero salamat sa Panginoon dahil pumasok ang taong 2026 na talagang, kumbaga, hindi ganun kami nakaranas ng mga malalang karamdaman. And nagpapasalamat ako sa mga trabaho ng aking mga anak, sa kanilang pagpo-provide sa pangangailangan namin sa araw-araw. Hindi talaga nagkulang ang Panginoon. Ayun lang po. Salamat. Pwede palakpakan po natin ang Panginoon kasi po ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kahit ano po yung naranasan natin sa buhay po na ito, nanatili pong tapat ang ating Panginoon po. Ayan po, talagang hindi po simple ang buhay, pero nakikita natin mabuti po at laging tapat po ang ating Panginoong Diyos. Ayun po, nagpapatuloy po tayo sa ating series po na A Fresh Start with God. Ang maganda pong simula lagi sa bagong taon ay ang pagsisimula po natin sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, lalo na po ngayon ay talagang ngayon po ay Bible Month. At pinapaalalanan tayo ng Panginoon na buklatin natin personally ang ating mga Biblia. Tayo po mismo sapagkat ang ating relasyon sa Panginoon is kailangan po na tayo ay merong intimacy sa Kanya. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin is strength for the journey ahead. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 40 verse 28 to 31. Ayun po, ulitin ko po, strength for the journey ahead. Yung strength po, alam natin ang strength, makukuha lagi natin yan sa salita ng Panginoon. Only in the Lord Jesus Christ. Sa journey po natin, kahit anong klaseng maranasan po natin o iba to po ihain ng mundo sa atin, manatili po tayong matatag sa journey po na ating nilalakaran dahil po kasama natin ang Panginoon. Babasahin ko po or sabay-sabay po natin basahin itong Isaiah 40 verse 28 to 31. Sabay-sabay po natin basahin ito. Sige po, in verse 28 and 1, 2, 3, go. Like
Babasahin ko po sa Tagalog, sabi po dito sa MPV version, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito, na isang encouragement sa aming Panginoon, na source ng strength ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, aminado kami, Panginoon, na may mga kahinaan kami at may mga panghihinang kami, Panginoon, sa life, Father God. Pero Lord God, malinaw sa salita mo, Panginoon, na sa iyo nagmula, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon. Lord God, sa bawat naririto, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng kahinaan. Lord God, as we hear your word today, Father God, may this be a reminder, Panginoon, or encouragement, Panginoon, na Lord, ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon. Ang pagtawag namin sa pangalan mo, Jesus, ikaw, Panginoon, ang bibigay ng strength, Panginoon, sa journey namin, Panginoon, ahead. Lord God, basbasan niyo po, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo ito, Panginoon, na ito ay maging kalakasan, Panginoon, sa amin, at makapagpatuloy kami, Panginoon, sa pagdi-disciple, sa journey namin, Panginoon, ahead, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na matuto sa salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Meron pa akong tanong sa bawat isa sa inyo. Are you tired or pagod ka na ba? Ayan. Sino dito ang pagod na? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan. Meron na, nanay, pagod. Ako po, pagod na rin po. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Wala na po bang pagod? O talagang tuloy pa rin po kayo? Pero alam ko po, nakaranas kayo ng pagod. Hindi lang siguro 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, kundi sobrang dami na. Sa pagod ninyo, minsan ang response ng bawat isa sa inyo ay nagagalit. Tama po ba? Pag napagod kayo, nagagalit kayo. Nakakapagod ang ugali mo. Ayan na, galit na. Ayan. So, mayroon pa iba. Minsan, pag napapagod kayo, huwag mo akong pakialaman. Gusto kong kumain. Ayan. Gusto nyo kumain lang. Kain lang lamon ng lamon. Kahit sobra ng Depende po sa inyo kung ano po yung way ninyo kapag kayo ay napapagod. Ang iba naman sa inyo, rest lang talaga. Pahinga lang. Minsan, ang iba naman, nag-isolate sa katahimikan, pero gusto naman bumalik kapag naka-recover na. Ngayong passage po na ito, na pag-uusapan po natin, ay magbibigay po ng encouragement po sa bawat isa. Gusto ko po kayong bigyan ng kakaunting background po. Bakit po ito naisulat? Bakit nga ba ito naisulat sa Isaiah? Itong Isaiah chapter 40, ina-address po ito ng Panginoon during the exile po sa Babylon. Ito po ay meant na basahin po doon sa mga Israelites, sa God's people, while they were far from home doon po sa Babylon. Ang audience po nito ay unang-una yung mga nagrebelde. Ayan, meron po bang nagrebelde sa bawat isa sa atin? Kasi ang audience po na ito, ang salita ng Panginoon sa Isaiah, ay ito po ay mensahe po sa mga nagrebelde. At nakapag-experience po sila ng destruction sa Jerusalem. Imagine niyo po, no? Nagkaroon ng destruction yung Jerusalem. Nagkaroon sila ng pagod. Nagrebelde sila. Mayroon bang Diyos? May ganun ba? So, nagkaroon sila ng mga question like that. At sila po ay nakaramdam ng demoralized, na-expose po sila, nawalan po sila ng hope. At the same time, nagkaroon po sila ng naging desperate po sila, desperado po sila. They would have felt like iniwan sila ng Panginoon, inabandon na sila ng Panginoon, na kung saan wala silang future na natitira. Napagod na sila. Dumating po ba kayo sa ganitong sitwasyon ng buhay po ninyo? Tulad po
ng mga Israelites. And so, dito po sa Isaiah, chapter 40, ito po ay nagsisimula. Kung babasahin po natin yung teksto, doon po nagsisimula tayo sa verse 1, sinabi po doon ng Panginoon, "Comfort, comfort my people, says your God." Doon pa lang, no, mayroon ng comfort. Sinabi na yan sa verse 1 pa lang. Kaya po, sa mga susunod po ng teksto, ay mauunawaan po natin, ang intention ng Panginoon ay i-comfort ang kanyang mga anak. Ito po ay, the Lord is speaking tenderly to Jerusalem, na kung saan umiiyak po para sa Kanya. God's people needed comfort at this point of time. Need nila ng comfort, kailangan nila ng comfort. They were tired and discouraged and need hope. Pagod na sila eh. And that's what God gives them. We end up with one of the richest and most encouraging chapters in all Scripture. Na kapag binasa po natin itong Isaiah chapter 40, kahit po araw-arawin niyo po itong basahin, I tell you po, hindi po kayo mapapagod. Hindi po kayo mapapagod. Bukas basahin niyo. Bakit? Merong reminder. Binasa natin kanina eh. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Basahin niyo siya ng isang buwan, ng paulit-ulit, paulit-ulit. Never po kayo mapapagod. Kahit po gawin po ito sa camp, you'll never get tired. Because there is a reminder from the Word of God. Doon pa lang, sa binasa natin kanina. Hindi po kayo mapapagod dahil po sa reminder po ng salita ng Panginoon. Why should God's people hang in there? Kung saan tired na sila? What's going to keep them going when it would easy na mag-surrender, na mag-give up, na itigil na lang? Gusto ko po kayong dalhin doon sa verses 1 to 26 na sinasabi po doon, we should not give up because there is nobody who compares in the majesty of God. Hindi po tayo dapat sumusuko sa mga problema, challenges ng life, sapagkat wala pong maikukumpara sa majesty na meron po ang Panginoon. When you get one glimpse at who God is and what He's going to do, that is going to come to us in overwhelming glory and remake the world. That He can do this because He is great. Unbelievably great po ang ating Panginoon. At pagbabasahin po natin pa ito, you will be comforted. And the greatest we have or need we have in this broken and discouraging world is to lift our eyes and see God for who He is. Dapat po maunawaan po natin sino ba talaga ang Panginoon. Ano ba talaga ang kayang gawin ng Diyos. Kasi kapag hindi natin nakilala ang Panginoon, ay talagang titiwalag tayo. Malinaw po yan. Mapapagod po tayo. Kung sa tao titingin tayo, titiwalag po tayo. Kung madi-discourage po tayo sa mundo, mapapagod po tayo. Kasi nakakapagod po ang mundong ginagalawan po natin. Ganon din po sila na kung saan ay binigyan sila ng comfort ng Panginoon. Shouldn't you give up when you're on the edge of despair? Because of who God is and what He's going to do. Meron pa siyang kayang gawin sa buhay mo. Whenever you get discouraged at ikaw ay overwhelmed, lift your eyes to God. Because siya po ang kailangan nyo. He is what you need. Siya po ang tanging kailangan ng bawat isa sa atin. Yan po ang sinasabi po sa verse 1 to 26. Pero ngayon pong araw na ito ay magpo-focus po tayo doon sa pinaka-specific na topic po natin. At titignan po natin yung verses 27 to 31. Ito po yung tanong na gusto ko pong itanong sa inyo. What's going to help us endure and actually move forward as God's people when we're tired and discouraged? Sinasabi po dito sa verse 27 at tutulungan po tayo with this by describing our hope in moving forward. Na magpatuloy po tayo. Itong si Isaiah, dinidescribe niya po at tinutulungan niya po tayo na maunawaan po yung mga phases po. Tignan po natin ang unang point po natin. Our despair. Nagkaroon po sila ng kawalan ng pag-asa. Napagod sila. Kaya po, they end up questioning the Lord. Nandiyan ba talaga ang Panginoon?
Dumating po ba kayo sa inyong point ng buhay na kine-question nyo ang Panginoon? Nawalan po ba kayo ng pag-asa tulad nila? Nawalan sila ng pag-asa. Basahin po natin. The place to begin is with where we are right now. Dito po sa verse 27, sinasabi po dito, "Why do you say, O Jacob? And speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God." Kung basahin po natin sa Tagalog, Israel, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabilisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Malinaw po yung question niya dyan sa verse 27. Gusto ko pong ilagay ang inyong mga sarili po dito in the place of God's people at this time. Ayun po, imagine niyo po ay ang inyong sarili ay nandun po kayo. Kayo po ay nawalan ng hope. Nawalan po kayo ng pag-asa. Maaring tulad po nila, they would have felt abandoned by God. Imagine niyo po, na-abandon na kayo ng Panginoon. At how could God allow them to be dragged so far from home? It's easy to look around sometimes at your circumstances and conclude that God has abandoned you. Minsan ganito tayo eh. Nagkukonklud ka agad tayo. Iniwan tayo ng Panginoon, napagod na tayo. Dumating tayo sa kahit anong klaseng circumstances na hindi natin maunawaan sapagkat hindi natin abot ang kaisipan ng Panginoon. Nagkukonklud po tayo kaagad. Some of you know what it feels like. Kung anong klaseng pakiramdam po ito. You look around at what's happening in your life and you feel like God has completely abandoned you. That He's turned His back on you forever. Alam ko pong nararamdaman po natin ito minsan po sa buhay po natin. No exemption po. I know that I felt a little discouraged po. Maaring ang bawat isa sa atin nadi-discourage po minsan or lately has seen all the bad news po na nangyayari sa ating bansa. Nakaka-discourage po ang nangyayari. Na ito na, talamak na, meron na, gusto nang ipasa ang LGBT, bla bla bla. May mga korupsyon nangyayari sa ating bansa. Paano na? Nakaka-discourage naman. Nakaka-discourage na makita sa news yung mga ganitong pangyayari po. And maybe some of you felt na ma-discourage din po sa mga ganitong news. Maaring hindi lang po doon sa bansa po natin, sa ibang bansa na merong gera, may away, may hindi pagkakaunawaan. Nakaka-discourage po yan, mga kapatid. It's okay. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin na okay lang po na questionin po natin ang Panginoon. Ayos ng Lord, iniwan mo ba talaga ako? Lord, ano nangyari sa buhay ko? Okay lang po na questionin natin ang Panginoon. But it's never okay to accuse Him. Okay po, linawin ko po Okay lang po na questionin natin ang Panginoon, pero hindi po okay na akusahan po natin ang Panginoon. Okay lang po yun na questionin natin siya. Lord, ikaw ba may gawa nito? Ayan po. Napapagod na ako, Lord. Ano bang nais mo ipagawa? Pero Lord, alam ko ikaw may gawa nito, hindi po dapat natin siya inaakusa. Ikaw ang may dahilan, kaya nagkaganito ang buhay ko. No, hindi po okay na akusahan po natin ang Panginoon. Na-amaze po ako na itong scripture, inaalaw po tayo na lumapit po tayo sa ating Panginoon with our honest struggle. Even about Him, lumalapit tayo sa Panginoon, Lord, nakakapagod po. Nakakapagod yung ganitong sitwasyong pangyayari sa buhay ko. That's what we see in this passage. God's people wrestling with very honest feelings that God has somehow abandoned them. That they had been abandoned by God. Ganun po ang nakita natin sa scripture. Nagpo-question po sila. Nagtatanong po sila, Lord, iniwan niyo na ba talaga ako? Nag-a-apply ka ng trabaho, 2 years, hindi ka pa rin sinasagot ng Panginoon, Lord, iniwan mo ba talaga ako? Nananalangin ka gusto mo na magkaroon ng kahit anong klaseng desire ng puso mo,
pero hindi pa pinagkakaloob ng Panginoon, Lord, talaga bang sumasagot ka? O meron lang talagang itinuturo sa iyo ang Panginoon? Ako, I tell you po, ang kahinaan ko po ay hirap po ako maghintay. Ayun po, hirap po ako maghintay. Kasi po ako po ay talagang strict po ako sa oras. Kapag sinabi natin 9 a.m. start tayo, kaya po, talagang start, ganun po. Pero ayun po, ang challenge po kapag hintay, yun po ang aking kahinaan. Ayoko pong naghihintay. Kahinaan ko po yun. So ayun po, ganyan po ang point na sinasabi po dito na inabandon na po sila ng Panginoon. Pero dito sa verse 27 points out that they keep saying they've been abandoned and forgotten by God. Sabi po ni Philip Yancey, throw at Him your grief, your anger, your doubt, your bitterness, your betrayal, your disappointment, He can absorb them all. Ibato mo na yan sa Panginoon, lahat ng yan. Absorb yan ng Diyos. I-absorb yan ng Panginoon. Even in verse 27, in the middle of despair, God begins to reassure po ang kanyang mga tao. He calls them Jacob and Israel. Malinaw po doon. He's reminding them that they're not the first to wrestle with God. Pinapaalala na sila ng Panginoon na hindi kayo ang unang nakipag-wrestle sa akin. Sinabi ng Panginoon, hindi kayo. Jacob did centuries earlier. Si Jacob po, nangyari na po ito sa kanya. And God blessed him. Just as God was faithful to Isaac, the new name for Jacob, he will remain faithful to them. Kaya po, ganun po ang pangyayari. Naging tapat po si Jacob. They are God's covenant people. At hindi po sila pababayaan ng Diyos. Alam natin na ito ay pinili ng Diyos. Ito mga Israelite, hindi po sila pababayaan ng Panginoon sapagkat pinili po sila ng Diyos. That's where we begin. Nagsisimulan tayo na nawawalan tayo ng pag-asa. We despair. We're going to be there at the sun of the time. If you're feeling despair ngayong araw na ito, you're not alone. That where Isaiah begins in this passage. Hindi ka nag-iisa, kapatid. It may be where you are today. Hindi ka nag-iisa kung nawalan ka ng pag-asa, hindi ka nag-iisa. Dahil tayo po ay mga tao lang, kailangan natin ang Panginoon. Ayan po. That's the first phase. But then Isaiah moves us to the second phase. Sinasabi po doon ni Isaiah sa verse 28. At makikita po natin yung God's greatness o yung kadakilaan po ng Panginoon. Imagine nyo po doon sa kawalan ng pag-asa, nakita po doon ang God's greatness, ang kadakilaan po ng Panginoon. Let's read this, reread, memorize, and meditate po ang verse 28. Sabi po dito, sa English, sabay-sabay po nating basahin. In 1, 2, 3, go. Napakalinaw po. Hindi nyo ba ninyo nalalaman? Hindi nyo ba naririnig na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Ang gandang encouragement po nito sa atin. Kung si Lord ang may likha ng buong daigdig, bakit nga ba ako mapapa-question ng ganito? Bakit ko nga ba ako sa ng Panginoon na pinabayaan ako ng Diyos? This is a reminder for every one of us, lalong-lalo na noong unang panahon sa mga Israelites. Sinasabi po dito na hindi po napapagod ang Diyos. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Hindi po natin kayang abutin ang pag-unawa ng Diyos. Kahit ano pong ating maraming aral na gawin, tagal sa pananampalataya, we cannot fathom. Hindi po natin mauunawaan po yung depth po na understanding na meron po ang ating Panginoong Diyos. There is nothing that a discouraged person needs more than this. Wala na pong iba. Kung ikaw ay discouraged, ito, basahin mo ito. Isaiah said, they needed to relearn what they already knew. They didn't need new information. Hindi. They needed to remember what we all tend to forget in the middle of our problems.
Hindi nila kailangan ng impormasyon. Kailangan lang nilang alalahanin sino pa talaga ang Panginoon. That is one of the reasons why we need God's Word preached to us every week. Kasi nakakalimot tayo Monday to Saturday. Ito ang ating pinagkakaabalahan. Minsan pa nga, malayo tayo sa Panginoon. Kaya po, itong salita ng Diyos, kinakailangan po siya at required po siyang i-preach week by week to remind every one of us. Parang ma-encourage tayo na, ito pala. Itong nakaraan lang, parang nawalan ako ng gana, nawalan ako ng pag-asa. Itong pinipreach pala ngayon. Ito pala yung reminder sa akin, salamat sa Panginoon. Not because we need new information, hindi po. But because we so quickly forget what we already know to be true. Mabilis po kasi natin makalimutan yung sinasabi ng gospel, ng salita ng Panginoon. Hindi natin kailangan, alam na nga natin itong word na ito eh. Siguro maraming beses na natin na itong nakita, maraming beses na natin itong nabasa, pero nakalimutan natin. Nakalimutan natin. Alam na natin ito. Pero nakakalimutan natin na sobrang pala talaga ang Panginoon. Siya pala talaga ang may likha sa akin. Bakit nga ba ako magkakaroon ng kapaguran sa buhay? Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Mawawalan ako ng hope. Siya naman pala talaga ang nagbibigay ng strength sa journey na ito. What they need to remember. They need to remember 3 things about God. Ito po ang una. God is eternal. Nabanggit po doon. Walang hanggang Diyos. Yan po ang dapat makita po natin lahat. Ang Diyos po ay walang hanggan. Ito po ang ating ginagalawan. Ito pong physical na katawan natin. Katawang lupa. Alam po ito. Mabubulok po itong katawan natin. Ito po ay may limit. Tayo pong lahat ay mamamatay. May limit po ang ating buhay dito. That's the reality of life. Ito pong present moment na nakikita natin. God isn't like that. God is not confined in time. Sabi po ni Ray Ortlund, in His sweeping eternally, God is equally present to all points of time at once. Present po ang ating Panginoon. Kumbaga, He's omnipresent. Lagi po siyang kasama po natin. God is eternal. He is always out ahead of us. Kaya dapat hindi po tayo nagpapanik. If things aren't falling together according doon sa mga deadlines o sa mga pangyayari sa buhay po natin, we should not panic. God is working His purpose out of His own way. Yung way ng Panginoon, kakaiba po. Without our hurried, nervous desperation. Kaya po, lagi natin tatandaan po na ang Diyos po ay eternal. Yung purpose niya, yung disenyo niya, yung way niya ay iba sa way natin. Binasa natin kanina sa Proverbs, nabasa natin sa last part ng Proverbs, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang. Kung may mga pagkakataon pa na dumiliko tayo sa kaliwa, balik tayo sa pace natin. Sa ating journey po ng ating pananampalataya. Straight tayo, focus sa Panginoon. Pangalawa, God is creator. Alam natin, He made everything. He is not short on power. Sapagkat, alam ng Diyos, talagang walang hanggan nga ang Panginoon eh. If He has made everything, we never need to worry that any of it is beyond its control. Kontrolado po lahat ng Panginoon ang pangyayari sa buhay po natin. Sapagkat siya po ang may likha sa atin. And number 3, God is untiring. Hindi po napapagod ang Diyos. May tanong po, may kanta nga po, no? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Meron pong halaga ang buhay natin sa Panginoon. God is untiring. Hindi po siya napapagod. We need rest all the time. Tayo 8 hours, 10 hours, 12 hours, nag-work tayo, pero napapagod tayo. Kailangan natin ng strength for tomorrow. Hindi naman tayo robot na gising tayo 48 hours, 72 hours.
Marami pong namamatay paggising ng 72 hours. Tapos nagwo-work. Hindi po kaya ng katawan po natin yun, mga kapatid. We spend a third of our lives asleep. Halos po ng buong buhay natin. Maybe 50%, 70%. Kaya sabi ng mga magulang natin before, pinapatulog tayo nung bata pa tayo eh. Gusto tayong patulugin, pero hindi tayo naantok. Ngayong mga adult na kayo, gusto nyong matulog. Yun pala yun. Dapat palang in-advance natin nung bata pa tayo kasi hirap na tayo matulog. Ako po ay, ganun din po ang aking nararamdaman kasi nararanasan. Sapagkat hindi po madaling gumawa ng sermon, sa totoo lang po. Marami pong mga pagpupuyat ang nangyayari po. Sa paggawa pa po ng preaching ng sermon, hindi po simple. So, sinasabi ko lang po na tayo po ay limitado po. Limitado po tayo, ang buhay po natin, ang ating kalakasan ay limitado. Pero ang Diyos, unlimited po siya, untiring po siya. He never grows tired or weary but is forever fresh. Always alert, always able po ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung meron po tayong mga problems, and we all do, take a good look doon po sa Panginoon. Take a good look at the Lord. Tingin po tayo sa Panginoon kung may problema tayo. Remind yourself of who He is. Ito pala si Lord. Ito ka pala, Lord. Bakit ganito ang nangyayari sa life ko? Move from despair to God's greatness. Kung tayo man ay nawala ng pag-asa, katulad ng mga Israelis, napagod sila, let's move from despair to God's greatness. At makita natin na ito palang salita ng Panginoon ay talagang fully nakakapag-recharge po ng life. So, hindi pa po yan ang lahat sapagkat minumove po tayo dito nung sinulat po ito ni Isaiah sa third point, our renewal or pagpapanibago po. Ito po ay mababasa po natin sa verses 29 to 31. Sinasabi po dito, sabay-sabay po natin basahin ang English. 1, 2, 3, go! Even village shall faint and period, and garden shall fall as a suspect. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up like wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ay, purihin po ang Panginoon. Alam ko po na malinaw po ang sinasabi po ng gospel. Sa Tagalog po, kung ating pong babasahin, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam niyo sa paglilingkod, kung tayo ay nakatuon sa Panginoon, hindi po tayo mapapagod. Magkakaroon pa po tayo ng joy sa ating puso na maglingkod sa Panginoon. Tatakbo tayo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad, ngunit di mahahapo. Yan po ang sinabi ng awitin. Tatakbo, ngunit di mapapagod. Lalakad, di mahahapo. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ang tanging pag-asa po natin, mga kapatid, ay nasa Panginoon lang po. Ang pag-asa po natin. Yung mga tao pong na-discourage, yung mga tao pong napagod, mula po doon sa panahon ng Panginoon, stop looking at your problems and start looking at God. Huwag natin tignan lagi yung problema. Lagi po natin tignan ang Diyos na napakalaki. Ang problema ay katitingnan po. Sa Diyos po ay napakalaki kung siya po ay ating titignan. Because this is what will happen. The tireless God's strength will overflow into your life. Mag-overflow po ang strength na nagmumula sa Panginoon sa inyong mga buhay. Tignan po natin ulit yung verse 30. The message is blunt. The strongest among us doesn't have what it takes. Humans, even at the peak of their strength, don't have what it takes.
Human strength at its best, in its prime, will inevitably fail. Sinasabi po yan ni Artland. Kahit po sa panahon na ikaw ay malakas, nanghihina ka balang araw, we're no match for the demands of life, sapagkat hindi natin kaya ang demand ng buhay, nakakapagod. Kung iisipin natin, ang demand ng mga bilihin, hindi nga natin, nakakapagod pa nga lang po sa bilihin pa lang eh. Yung demand pa ng buong buhay, nakakapagod po kung iisipin po natin. But we're not doomed to our own potential. There is a power beyond ourselves, and we can experience it. Paano po ba natin makukuha yung power na ito? By waiting to the Lord. Maghintay po tayo sa Panginoon. Malaking bagay po na tayo ay naghihintay sa Panginoon. Kahit po sa ating pananalangin, let's wait for the Lord. Lord, hinihintay namin ang pagbabalik mo. Bakit ka na nanalangin ng ganito? Kasi handa ka na. Lord, huwag ka munang dumating. Kasi hindi ka pa handa. Pero kapag nananalangin ka ng ganito, Lord, kailan ka babalik? Kailan ka darating? Pasama ng mundo. Nangyayari na sa kasulatan, sa Matthew 24, nangyayari na. Pero alam natin na yung grace ng Panginoon, gusto niya magsisi. Sinabi sa Peter, gusto niya magsisi ang lahat. Gusto niya makakilala at makarinig ng gospel ang lahat. They will come into repentance po ang bawat isa. Yun po ang nais ng Panginoon. Maghintay po tayo sa Kanya kung meron ba tayong nais po o hinihintay po or dinidesire sa buhay na ito. Ano bang ibig sabihin ng paghihintay? It means that we confidently trust God to keep His promise. Na yung promise niya, never will fail. Hindi mapipail ang promise ng Panginoon. It means placing our confidence to the Lord, even when we have the reason to doubt. It means believing God's promises are true, even we haven't seen those promises fulfilled yet. It means trusting God to keep His covenant promises, even when you're in the exile in Babylon. Kahit kayo ay nandoon sa exile in Babylon, ilagay niyo yung sarili niyo, ang promise ng Diyos will never fail. Hindi po mapipail ang salita ng Panginoon. Every one of us fail. Lahat po, the world fail, pero ang salita ng Diyos will never fail. When we do that, the passage says, we'll rise up on the wings like eagles. The greatest of birds with strength to spare. We won't faint even when things get tough, because we'll be relying on God's strength and not simply doon sa strength natin. We'll run and not be weary, walk and not faint. Lalakad po tayo, magpapatuloy po tayo sa pananampalataya ng walang pagod. Sapagkat po, yung ating focus po ay nasa Panginoon. Yung ating hope po ay nasa Panginoon. Yung renewal na binigay sa atin ng Panginoon. Yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon na makilala siya, natanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. That's a big opportunity po bilang isang Kristiyano. Kasi po, nakakalungkot po talaga na kung tayo man ay yung mga kapwa natin ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nakakalungkot po. Balang araw po, lahat po ng ating kinatatayuan dito ay mawawasak, mag-fail, lahat po. Ang mananatili po talaga ang relationship natin sa Panginoon. What matters most? Your relationship with the Lord. Kahit ano pong pinagkakabisihan po natin sa buhay, lahat po yan ay temporary, lahat po yan ay mag-fail, lahat po yan ay mawawala. Ang mananatili lang po ay antahin sa Panginoon. Pero alam natin, ang buhay ay ito, kailangan nating mabuhay sa realidad. Kailangan nating mabuhay at kailangan nating lumakad. Let the whole world know that we are Christians. Dapat ipakilala natin na tayo ay Kristiyano talaga, not just in words, but in deed, yung sa gawa natin. Kung kayo ay nasa trabaho, hindi na dapat nag-uulaan, ay, Kristiyano ka na pala. Kristiyano ka pala? 2 years ka na dito sa work, ngayon ko lang nalaman. Bakit? Kasi tinatago mo. Hindi mo pinapakita. In a way, paano nga ba ipapakita? Then, kung kasama mo sila, halimbawa, kasama mo silang kumakain, ipakita mo, manalangin ka.
pwede bang mag-lead ako sa panalangin? Let's pray. Kung ikaw ba ay nakakilala sa Panginoon, i-share mo ang gospel. That's an opportunity. So mga kapatid po, malinaw po dito na ang buhay po ay nakakapagod. Gaya ng po ng mga Israelite, napagod po sila. Pero ang strength po ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang renewal po at ang kadakilaan ng Diyos ay lagi po nating makikita po. In conclusion po, pinramis po ng Panginoon so much to us in His gospel. The least of us, the most sinful of us, can come with empty hands of faith to Jesus and receive everything from Him. Pwede po tayo makalapit sa Panginoon in any time po ng ating life po. At paglapit natin sa Panginoon, a new heart, a new future, adoption into His family, and more. That was said in 2 Peter 1-4. It talks about His precious and very great promises that we've received through the gospel. Ikaw ay bagong nilalang na. Ikaw ay bagong pamilya na sa pamilyang Kristiyano. Ikaw ay inadapt na. Meron ka ng pinaharap para sa Panginoon. And when we place our hope in the gospel, we will be able to move forward as individuals. And churches not with the strength that our own, but in God's strength and God's power po. Strength po muli po sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan po. The only hope for tired Christian is waiting on God's gospel promises. Kaya po malaking bagay po. Talagang malaking bagay po na nagbabasa po tayo ng gospel, ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi doon tayo magre-rely. Doon tayo magre-rely. Nabasa natin na let's wait for the Lord. Ito, nabasa natin ang salitang ito. Paano nga ba tayo makakapaghintay kung hindi tayo nagbabasa ng salita? Wala tayong baon sa ating puso at isipan. Paano nga ba tayo makakapagpatuloy? Third Christians, what's going to help us not just endure but advance? Hindi po sa ating strength, kundi po sa ating Panginoon at sa Kanyang salita lang po. Lagi po tayong tumanaw sa Panginoon, mag-focus tayo sa Panginoon ngayong araw na ito at sa mga susunod pa, at mag-rely po tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa promises niya. At makikita po natin what God will do through your life and your church. Ayan po, kung titignan po natin ulit yung 3 point na ating binasa, yung God's people po, nawalan sila ng pag-asa at the same time, nagkaroon po sila na nakita nila ang kadakilaan ng Panginoon at nagkaroon po sila ng renewal at pagpapanibago po mula sa ating Panginoon. In application po dito po sa mga weary, ito po ang natin gawin natin, encouragement to look to God, not their own willing strength. Lagi po tayong tumingin sa Panginoon, hindi sa sarili nating kakayanan. Kaya na natin ang mga bagay-bagay, pero hindi po tayo dapat nagdudwell doon. For the exiled or struggling, katulad po ng binasa natin kanina, God's promise during times of waiting and difficulty, ito po ang original context po ng Isaiah na kailangan tayong tumingin sa promise ng Panginoon. For the self-reliant, a challenge to shift from self-sufficiency to reliance on God's limitless power. Tayo po lagi ay titingin lagi at magdudwell po tayo sa Panginoon. Malaking bagay po na ito po ay ating ina-apply po talaga sa buhay po natin sapagkat tayo po ay laging protektado kapag tayo ay laging nasa kamay ng Panginoon. Ayun po. Patuloy po tayong lumakad sa pananampalataya po natin. Mahirap po, hindi po simple, nakakapagod po. Marami pong pwedeng pumatak sa atin. Maraming ginagawa, nagdo-double work si Satan. Gumagawa siya ng maraming kaparaanan to discourage your heart. At ano pa ang pwede niyang gawin para po matigil ang ministry ng Panginoon. Tayo po ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Hingin tayo lagi ng strength at laging sa Kanya po nagmumula ang ating kalakasan at joy. Ayan po, patuloy po tayong lumakad sa ating pananampalataya. Kahit anuman ang maranasan natin, hanggang sa uli na po tayo ang magtapos na po ang ating buhay dito sa lupa. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito. Lord, Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng strength sa journey namin, Panginoon. Lord God, salamat po sapagkat, Lord God,
Maraming ino-offer ang mundong ito, Panginoon. Nadidistract, Panginoon. Hindi namin nagagawa, Panginoon, yung layunin mo, Panginoon, yung sinasabi sa gospel mo, Panginoon, na i-honor namin, Panginoon, ang ikapitong araw. Lord God, salamat po, Panginoon, sa mga nandirito. Nauunawaan ng bawat isa, Panginoon, na Lord, na ang strength na nagmumula sa iyo, Panginoon, naunawaan ng bawat isa, Panginoon, na Lord, Ikaw, Panginoon, ang may likas sa amin, Panginoon, at mahalaga sa iyo, Panginoon, ang excellence, Panginoon. Mahalaga sa iyo, Panginoon, ang surrendered life, Father God. Mahalaga sa iyo, Panginoon, ang ino-honor mo, ino-honor namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Lord God, salamat po for the opportunity, Panginoon, na Lord, ang itong Sunday, Panginoon, ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na Lord, alam namin sovereign ka, hindi namin kayang abutin ang inyong karunungan, Panginoon, ang iyong kaalaman, Panginoon. But Lord God, help us, O God, kung kami man, Panginoon, ay lumiliko sa kaliwa, sa kanan, tulungan mo kami, Panginoon, na makabalik kami sa path, sa right path namin sa iyo, Panginoon, straight ahead, Father, sa inyo, Panginoon, sa paglakad namin sa pananampalataya. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na ang strength namin ay sa iyo, Panginoon. Thank you for renewing our minds, renewing our hearts, Panginoon. Na Lord God, kami po ay lalakad, kami po ay tatakbo na hindi mapapagod, Panginoon, sapagkat ang pag-asa namin ay tanging nasa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos. Maliwalhati ka, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang salita mo at ang gawain dito. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong muli ay manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Sa iyong Father God na wala kaming magagawa sa aming buhay kung wala ka. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat po, Father God, dahil sa mga oras, Panginoon, na marami kaming mga pinagdadaanan ng problema, mga pagsubok na dumadating sa aming buhay, Panginoon. Nire-remind mo lagi sa amin, Father God, na dapat palaging nakatuon ang aming buhay sa inyo. Hindi sapat, Panginoon, ang salitang salamat sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng meron kami. At Lord, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin sa inyo. Sa mga nagawa naming pagkakamali, Panginoon, patawarin mo po kami. Kaya sa oras nito, Panginoon, ito na naman po ang araw, Father God, na ibalik namin ang nararapat para sa inyo, Panginoon. Alam namin na sa mga oras na ito, bagamit konti lang po kami, Panginoon. Alam namin, Father God, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Aming Ama, amin pong pinapanalangin ang aming mga kasamahan, Panginoon, sa pananampalataya. Hindi man po namin alam, Father God, kung ano po ang kanilang kadahilanan, ang pinagdadaanan sa buhay kung bakit, Panginoon, hindi sila nakaka-attend sa aming pananambahan. Pero Father God, alam namin na Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Palagi mo pong ipinapaalala sa kanila o ipapaalala sa kanila, Panginoon, na ang araw na ito ay araw para manambahan, ang araw, Panginoon, para maglingkod kami sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Father God, ng aming tithes and offering. Panginoon, salamat po sa mga trabahong meron kami. Sa buhay na meron kami, Panginoon, sa kalakasan, Father God. Lord, alam naman namin na hindi mo kailangan ng tithes ng offering na ito. Dahil Ikaw ay mayamang Diyos at lahat po ng meron kami ay nanggagaling sa inyo, Father God. Kaya Lord,
Sa oras nito, ibabalik namin sa inyo ang nararapat para sa inyo. Marami pa pong pangangailangan ng church na ito, Panginoon. At dahil dito, Father God, marami rin po kami natutulungan, lalo na po yung mga missionaries, Panginoon, na naglilingkod at nagpapalaganap ng iyong mga salita. Aming Ama, ang panalangin namin ay bless mo pa po lalo, Panginoon, ang aming mga hanap buhay. At ang mga tao, Panginoon, makasamahan namin na wala pa pong hanap buhay. Ipagkaloob mo nga po sa kanila ang desire ng kanilang puso, Panginoon. Para sa oras na matupad ang kanilang mga panalangin, bigyan mo rin po sila, Father God, ng puso na talagang ikaw ang uunahin, Panginoon. Hindi po, Father God, nakikita sa laki o sa liit ng aming ibinibigay, kundi yung puso, Father God, na masayang ibinabalik ang nararapat para sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na bumuli, Panginoon, ay maparangalan ka sa pamamagitan ng aming pananambahan. Maraming pong salamat, aming Ama. Sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa langit, sa sinapupunan ng isang birhen, nagpunta sa krus kung saan siya'y namatay, upang mayaran ng iyong kasalanan. Mula siya mula sa langit, sa sinapupunan ng isang birhen, nagpunta sa krus kung saan siya'y namatay, upang mayaran ng iyong
tayo po lahat ay tumayo. Pero bago po tayo magwakas, ay paalala lang po na ngayon po ay Bible Month. By the end of the month or last week po ng ating buwan ay meron po tayong Bible Month celebration. Ayun po, sa 4th Sunday of the month tayo po ay mag-celebrate. And at the same time po ay pwede na po tayong magbigay po kay Sister Rose for those who are willing to join po para sa ating Family Camp 2.0. Pwede po kayo magbigay kay 200, 100 para po para madahan-dahan pagdating po ng June ay wala po kayong dahilan para hindi makasama. So mag-pre-register na po kayo kasi tayo po ay lalabas po sa buwan po ng ating anniversary sa June po. So yun po, tayo po lahat ay tumayo para magwakas po sa panalangin. Let's pray. Lord God, salamat po Panginoon sa araw na ito. Bagamat Panginoon, alam namin o Diyos na may patuloy kang itinuturo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon na ma-receive namin ang biyaya mo Panginoon. Lord God, salamat for the strength Panginoon, for the journey ahead, lalo na Panginoon sa pananampalatayang itong pinagkaloob mo sa amin. Maaaring Lord, mahirap, pero Lord God, gaya ng patuloy na pagpapaalala mo sa salita mo Panginoon, laging magpapalakas, Panginoon. Kami ay tulad ng agila, Panginoon. Lilipad, Panginoon. Tatakbo at hindi mapapagod, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Even, Lord God, minsan pa, O Diyos, ay amin pong itinataas ang aming mga kapatiran sa iglesyang ito, Panginoon, na wala po dito. Whatever, Lord God, ang kanilang kinakaharap na challenge sa buhay, Lord God, we lift them up, Panginoon, sa panalangin, O Diyos. Lord God, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Ano man, O Diyos, yung mga kadahilanan, o ano man yung kadahilanan na nagpapalayo, Panginoon, sa relasyon sa iyo, Panginoon. Lord God, we pray, Father God, for them na patuloy, Panginoon, na katagpuin mo sila, Panginoon. Samahan mo sila sa kanilang journey, Panginoon, at patuloy na magpakilala ka, Panginoon, in all means na nais mong ipagawa, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na patuloy kang alubusang makilala ng bawat isa, Panginoon, kung sino ka talagang Diyos, kung ano ka talaga, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pagpapatuloy, Panginoon, na binigyan mo kami ng sapat na kalakasan sa pagpapatuloy sa journey na ito, Panginoon. Lord, sa aming pansamantalang paghihiwalay, ang pangako mo ang lagi naming panghahawakan, Panginoon, na meron kaming Diyos na buhay, na hindi iniiwan, nang iiwan, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga gagawin pa namin sa buong araw na ito. Maranasan namin, Panginoon, at lagi kaming mag-respond into love, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang iba to ng mundong ito, masasakit man, Panginoon, o hindi namin kayang i-handle, Panginoon. Lord God, teach us to respond in love, Panginoon. Salamat po, Diyos. Manwalhati po kayo. Patuloy ka madakila sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yun po. Tayo na po ay magtatapos. Ibig sabihin ng Diyos